thumb ulnar ligament stability test. Ang gagawin po natin dito, hawakan po natin yung kamay niya, kailangan naka-secure po. Tapos, gagawin natin, hawakan po natin yung thumb niya, tatry natin siyang pagalawin, valgus movement na naman. So, ang aim natin dito, malaman kung meron siyang thumb ulnar ligamentous instability. Ang gagawin lang natin, simple lang. I-extend lang natin yung thumb niya, tapos i-abduct natin. Pag lumagpas ng 35 degrees yung pagkatapos na valgus movement, positive siya sa test. Yun lang siya. Our next test is the tight retinacular or collateral ligament. Sa tight retinacular collateral ligament, ang tinetest natin is yung index finger. Mas madali siyang matest kasi mas makikita natin yung collateral ligament niya dito sa pinaka-proximal IP niya. So, sir, slightly close fist po tayo. Tapos, extend po natin itong index finger natin. So, a-apply ako ng i-stabilize ko yung kamay niya dito, yung finger niya dito, sa distal and dun sa middle IP niya. So, mag-apply, i-flex ko yung distal IP niya. So, kapag yung distal IP niya is hindi na flex, positive siya sa capsule tightness. So, ibig sabihin yung fibrous capsule niya dun sa tabi or dito sa taas ng collateral ligament niya is tight. So, kapag nag-flex naman easily yung distal and yung proximal IP joint niya, meron siyang retinacular or collateral, tight yung retinacular or collateral ligament niya, and yung capsule niya is normal. So, dapat dito, walang passive lang yung patient, walang active movements. Next na special test, yung Regas test or yung lunato-triquetral balot test. Yung sinras yung triquet ng isang kamay sa second finger, tapos yung lunate naman ng isang thumb, tapos ng second finger ng isa pang kamay. Tapos yung examiner, i-move niya up and down yung lunate at saka yung triquet. Tapos kapag nakaramdam yung patient ng pain o kaya may laxicity sa part na yun, positive siya sa lunotriquetral instability. Yung sunod naman ay yung yung Watson or scaphoid shift test. First yung hand niya nakares sa table or sa lap niya. Then yung unang kamay mo nakawak dito sa metacarpals niya. Then yung isa ay mo muna siya, ipa-deviate mo siya sa ulnar deviation. Tapos yung mo nakahawak dito sa metacarpals. Tapos yung isa nakapush siya sa may scaphoid. Tapos yung naka-slightly extend yung fingers niya. Then ipa-deviate mo siya sa radial. Yan. Tapos pag yung nakaramdam siya ng medyo masakit, ibig sabihin doon yung scaphoid niya hindi stable or unstable yung scaphoid. Tapos yung next yung Murphy's sign. I-ask mo yung patient na gumawa ng fist. Then pag yung niya, third finger niya, medyo naka-level dito sa mas mababa dito sa second and fourth finger niya. Positive siya dito sa lunate dislocation. Okay guys, ano test yun? Murphy's. Murphy's sign.